Linagay po ng Lord yung mga anak ng Diyos. Kasi nga po, kung titingnan po natin ang mundo ngayon ay sobrang naghihirap po yung daigdig ngayon. At yung mundo po, namimilipit po sa sakit. Kasi gulo dito, gulo doon. Nahihirapan po ang mundo. At siya po ay naghihintay po ang mundo sa namahayag yung mga tunay na anak ng Diyos. Marami po kasing mga anak ng Diyos dyan. Pero ang pinag-uusapan po dito, yung tunay po na anak ng Diyos. Yung po tunay na anak ng Diyos, siya po yung magliligtas sa mundo. Lalaki at babae, siya po yung magliligtas ng mundong ito. Kasi ang mundong ito, para po siyang para po sabi nga ng Revelation, para po siyang buntis na nagle-labor. Kasi sa kaguluhan po, kung tingnan po natin sa buong mundo, sakuna, nag-alburuto yung mga bulkan, tapos nagkakagulo yung mga tao, tapos puno ng kahalayan yung mundo. Sobrang kasamaan po. Kaya po ang mundo natin ay naghihintay po siya sa pagdating ng mga tunay na anak ng Diyos para iligtas po siya. Kasi hirap na po ang mundo. Na kung sa Pilipinas pa lang po, sobrang sama na po, nag-aaway-away na po yung mga tao. Tapos may mga sakit at karamdaman po. Tapos kung pupunta po tayo sa internet, sobrang halay po, mga kahalayan po yung inilatag ni Satanas. Hindi mo na po masikmura yung mga ginagawa sa internet. Kasi dati hindi naman po ganun eh. Dati po, hindi ka pwedeng mag-post ng mga kung ano-ano lang. Yung mga malalaswa, bawal dati eh. Pero ngayon po, pwede nang ipo sa internet eh. Hindi po sabihin, meron na pong access si Satanas para ilagay yun, no? Parang talagang linlangin po yung mga tao na pag nag-post ka ng mabuting bagay, ang views po, konti lang. Pero pag nag-post ka ng mga kalaswaan, ang views ay milyon-milyon. Grabe po, milyon-milyon po yung pinupost. Kaya po rin ng Panginoon, yung mundo po, nakikita po natin na mga anak ng Diyos na talagang hindi po normal ang nangyayari po sa mundo. Yung pong iba, na pag nagkaroon nga po ng yung pagdilim ng araw sa Amerika, tuwang-tuwa pa po yung iba't ibang panig ng mundo. Binibidyoan nila, inaabangan nila yung tila pa hindi nila naintindihan na yung mga pangyayari yon ay babala na ng Lord yun. Di ba? Pero sa atin pong mga anak ng Lord, talagang nakikita po natin na babala po yun ng Lord. Binalaan po niya yung lugar na yun dahil nandoon po na nakikita yung kasamaan po na ayaw po ng Diyos. Nandoon po nangyayari yung kasuklam-suklam, mga batas na hindi naman pinapayagan dati. Tapos ngayon, pwede na, lalo na yung mga same-sex marriage na pinayagan na nasa Pilipinas na po ngayon. Diba? Hindi naman po ganun Hindi po, yun po ang sabi po ng Levitico ay karumal-dumal po yun sa paningin ng Diyos. Pagdating po sa New Testament, sa aklat ng Roma, karumal-dumal po yan. Hindi po yan pwede. Kaya pinayagan po ng tao. Kaya yun po yung dahilan. Kaya po ang mundo ay sobrang naghihirap po talaga. Grabe. Kaya itong tatalakayin po natin. Sabi po dito sa dito Revelation, po, sumisigaw po at naghihintay po ang mundo sa pagdating ng mga lalaki at babae ng Diyos na yun po yung mga pitong anak po ng Diyos. Amen. Yun pong dahil po kung kaya dapat po yung nga ang binalaan po dito yung mga church, yung mga anak ng Panginoon na hindi daw po dapat yung mga church na hindi daw po dapat silang patulog-tulog nga po at yun pong basta makasamba na lang ng gusto nila, makadalo na lang kung gusto nila. Kung hindi po talagang ipuspusin po talaga ng prayer ang buong mundo dahil po nakasalalay po dito ang milyon-milyong mga tao na talaga pong kung hindi po sila mabigyan ng babala, talaga pong pupunta po talaga sa internet na talagang kakilakilabot po yung sasapitin. Basahin po natin yung aklat ng Roma para mabilis lang po tayo. Roma chapter 8 verse 19. Roma chapter 8 verse 19. Ito po yung katunayan. So yun po, ihayag ng Diyos ang kanyang anak. Nung mahayag na nga po si Kristo, tapos
Si Kristo naman, nung mahayag na, ang ginawa po ni Kristo ay ginawa po niya yung hindi kayang gawin ng tao at ginawa niya po yung kalooban ng Ama. At ngayon po nang wala na po si Kristo, nasa kanan na po ng anak, umakyat na po at umupo. So ibinilin po ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Una po niyang binilinan yung kanyang mga apostol. Kaya naman, ganun na lang ang paghayo nila ni Apostol Pablo at lahat po ng apostol ng Panginoon ay inatasan po niya talaga na ganun po talaga ang gagawin. Dahil yun po yung kalooban ng Panginoon ang iligtas po ang mundo. Kasi nung si Kristo po nung nasa mundo pa, wala man po siyang ibang ginawang bagay nung nakatala sa Bible Hindi po siya naging busy sa mga bagay ng mundo. Hindi po siya nag-busy sa ibang bagay. Ang pinabibisihan lang po niya, dalawa lang. Nasa Lord po, nanatili po siya sa Lord, at yung pangalawa po, iniligtas po niya yung mundo. Yun po di ba, pag dinumog po siya ng maraming tao, kasi nananabik niya po yung sangkatauhan sa pagdating ng anak ng Diyos. Dumating po si Kristo, kaya dinumog po siya ng libu-libong tao. So yun po ang ginawa niya, pagkatapos po niyang iligtas yung mga tao, pagalingin yung mga tao, gumawa ng himala sa harapan ng mga tao para mahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Atras na po siya, tatakbo na po siya sa presensya ng Panginoon para mag-recharge. Yung bang ang ginagawa niya na lagi siyang nananatili sa presensya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi pag nasa kapangyarihan sa Panginoon, pag umalis po siya sa harapan ng Panginoon at pumunta po siya sa maraming tao, hindi po siya nahahawa doon sa buhay ng mga makamundong tao. Kung hindi, ang mga tao po ang mahahawaan ng maliwanagan po yung kanilang kaisipan. Ganun po si Jesus. Kaya binalaan po dito yung mga mananampalataya na talagang hindi po pwedeng maglalaro sa pananampalataya, lalo na po sa pananalangin, lalo na po sa pag-aayuno, lalo na po sa oras. Wala naman pong ibang, ang pinaka the best po talaga na katangian po ni Kristo, na yun pong pinakamataas, yun pong kabanalan. Na pagkabanalan po ni Kristo na nasa sa ating po, magagawa po natin yung kanyang mga pinapagawa po yung ating yung kanyang kalooban. Dahil wala naman po talagang tao sasabihin mo, ay kaya kong ibigay sa Lord ito. Itong buhay ko, kaya kong ibigay ito. Pero hindi po talaga natin kayang ibigay yun. Maliban ang Diyos ang gagawin. Kasi marami, babalikan po natin si Pedro Sabi nga po ni Pedro, kahit patayin ako, Panginoon, hindi kita iiwan Pero alam ng Panginoon, Pedro, ang kalooban ng Panginoon, susubukin talaga siya Dahil sabi ng Panginoon, hiniling ni Satanas na subukin ka. Sinabi na ng Lord So gusto ni Pedro talagang gustong magpakamatay kasama ni Kristo. Pero sabi ng Panginoon, nakita kasi ng Panginoon na hindi yun. Wala kang magagawa. Kumbaga sa wala kang magagawa. Dahil ang tao, kahit gusto mong ibigay ang buhay mo, kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi rin mangyayari. So dadaan tayo sa process. Diba? So sasabihin ko, Lord, gusto mong ibigay ang buhay ko, kaya-kaya kong gawin ito sa pamagitan ng lakas. Hindi Hindi. So, sa pamagitan pa rin po ng kalooban ng Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Filipos, sabi niya, magagawa po natin ito sa lakas na tulong ng Panginoon. Ibig sabihin, ang lakas po natin ay nanggagaling po sa Panginoon.